Good day, everyone. We are the Group 1. Our topic is Module 4, America Before Alice Arrived. This discusses the experiences of Filipino immigrants in the U.S. before Carlos Bulusan arrived. So let's start. Introduction. So in this presentation, we will focus on the early life of Filipinos in America. Kung ano yung expectations nila and ano yung actual reality na naranasan nila, especially discrimination and struggles. Historical background. Noong 1898, nangyari ang Spanish-American War. Ito yung sinasabi ni Sir dati na Battle of Mactan, yung akala nila may no war na nangyayari pero hindi naman talaga totoong nangyari kasi nag-usap sila. So after that, binili ng US ang Philippines for $20 million. Isipin mo, $20 million lang ang Filipinos dati. Ang Philippines rather. Expectation ng Filipinos is independence. Pero hindi iyon ang nangyari kasi nga napasakamay din ulit tayo ng mga US kasi nga binili tayo sa Spanish. US decision. Nagpa siyang Estados Unidos na sakupin ang Pilipinas matapos ang Spanish-American War. Ayon kay William McKinley, hindi ito dapat ibalik sa Spain o ibigay sa ibang bansa. Naniniwala siya na hindi pa handa ang mga Pilipino magpatakbo ng sariling pamahalaan. Layunin ng US, turuan, sibirisahin at gawing Kristiyano ang mga Pilipino. Ngunit maraming Pilipino ang tumutol dahil dito. Digmaang Pilipino at Amerika. Nagsimula ang digmaan dahil sa desisyon ng Estados Unidos na sakupin ang bansa. Pinamumunuan ni Emilio Aguinaldo ang pagkikipaglaban ng mga Pilipino. Tumagal ito mula 1899 hanggang 1902 o mahigit kumulang 3 taon. Nagdulot ito ng maraming pagkamatay at matinding kahirapan. Layunin ng mga Pilipino ang makamit ang tunay na kalayaan. American colonization. U.S. control Philippines. Improved 7. Education, health. Explanation, infrastructures but also practice. Control and exploitation. Kolonasyon ng Amerika, ang U.S. ay kumontrol sa Pilipinas matapos ang digmaang Espanyol, Amerikano noong 1898. Nakuha ng Amerika ang Pilipinas bilang teritoryo. Nagpabuti ng edukasyon, pinakilala ng sistema pang-edukasyon ng Amerika na nagbigay ng access sa maraming tao sa edukasyon, kalusugan. Ito naman yung health na nagpabuti ng mga serbisyong pagkalusugan at nagpatupad ng mga programa para sa labanan ang mga sakit. Infrastruktura. Nagpatayo ang mga kalsada, tulay at iba pang mga infrastruktura upang mapaunlad ang ekonomiya at komunikasyon. Pensyonado Act 1903 sends Filipino students to U.S. Government fund education promoted democracy and quality ideals. Isang batas na nagpadala ng mga estudyanteng Pilipino sa US para mag-aral, may scholarship. Government-funded education mula sa gobyerno ng Amerika. Layunin ng palayasin ang mga Pilipino sa mga ideya ng demokrasya at pagpapantay-pantay ng Amerika. We have Filipino migration. Filipino move to US, West Coast and Hawaii. Hope for jobs, better life, and economic success. Sabi nila, ang migration ng mga Pilipino patungong US, lalo na sa West Coast at Hawaii ay bunga ng kanilang pagnanais na magkaroon ng mas maayos na buhay. Inaasahan nila dito na makahanap ng trabaho, magkaroon ng mas magandang pamumuhay, at makamit ang tagumpay sa ekonomiya. Sa madaling salita, umalis ang mga Pilipino sa kanilang bansa dahil umaasa silang magkakaroon sila ng mas maraming oportunidad at mas magandang kinabukasan sa Amerika. Reality in America. Face discrimination and limited manual labor and paid less than
white workers. We have the expectation and reality. The expectation naman is maraming Pilipino ang pumupunta sa Amerika na may pag-asang makamit ang tagumpay at pagkapantay-pantay. Iniisip nila na mas gaganda ang kanilang buhay at magkakaroon ng magandang trabaho at kikita ng sapat para sa kanilang pamilya. Pero ang katotohanan ay sa halip hinirap nila ang matinding diskriminasyon, madalas ay hindi sila trinatrato ng pantay kumpara sa mga puting manggagawa. Limitado lamang ang trabahong pwede nilang pasukan at kadalasan ay mabibigat at mababang uri ng trabaho. So, pumunta naman tayo sa work condition. So, number 1 is farm labor. It means is more on farm or stoop labor naman, more on manual sila. Manual yung ginagawa ng Pilipino. So, low wages naman, kahit gaano kaganda yung trabaho mo is mababa pa rin yung sahod. So, sa no career growth naman, kahit anong effort mo, kahit anong effort mo sa work mo is hindi ka pa rin na pro-promote, ganun, parang hindi tumataas yung ranggo mo. So, even educated Filipinos struggles naman tayo. So, kahit nakapag-aral ka, college, kapag Pilipino ka, magtatrabaho ka sa Amerika is mahihirapan ka pa rin maghanap ng trabaho. So, punta naman tayo sa last is limited job opportunities. So, ganoon nga, kahit college graduate ka na nag-aral ka sa Amerika is parang may option pa rin yung trabaho mo. Pupunta ka pa rin sa manual or farming. So, pumunta naman tayo sa discrimination, racism, and unfair treatment. So, dito naman is unfair yung treatment ng mga Amerikano sa atin. Example, sa kanila is nagtatrabaho sila sa kumpanya. Tayo naman is tatrabaho sila sa farm. So no Filipinos allowed sign. So, dito ang sinasabi doon, yung nabasa ko sa module na no Filipino dogs allowed. Yun yung sign doon. So, denied access to public places. Parang hindi sila nakaka-access sa public places. Since more on manual yung mga Pilipino. Victims of racism and violence. So, dito naman sa victim of racism and violence is yung mga Pilipino daw is riniresist ng mga Amerikano. Dahil yung height daw natin is hindi matangkad. Parang 4'11", ganon. 4'11". Tapos, yung skin color natin is maitim daw. Legal discrimination. During that time, kahit under ng US ang Pilipinas, hindi pa rin tinuring na full citizens ang mga Pilipino. Tinawag lang silang nasyonal. Ibig sabihin, pwede silang pumunta sa Amerika pero kulang ang kanilang karapatan. Dahil dito, nagkaroon ng immigration restrictions kung saan nililimitahan ang pagpasok at pananatili nila sa bansa. Meron ding mga laws against Filipino rights, tulad ng pagbabawal sa pagmamay-ari ng lupa at iba pang karapatan. So, kahit nasa Amerika sila, hindi sila pantay sa iba. Next, let's talk about struggles and reality. Maraming Pilipino ang pumunta sa Amerika with high hopes, pero ang naging reality ay puno ng hirap. Naranasan nila ang poverty and hardship. Dahil mababa ang sahod at mabibigat ang trabaho tulad ng farming at labor work. Nakaramdam din sila ng isolation dahil malayo sila sa pamilya at hindi sila basta tinatanggap ng ibang tao. Bukod pa dyan, marami sa kanila ang may false expectation of America. Akala nila magiging madali ang buhay. Pero kabaliktaran ang kanilang naranasan dahil sa discrimination. Pero kahit ganon, pinakita nila ang survival despite discrimination. Hindi sila sumuko.
patuloy silang lumaban at nagtiyaga para sa mas magandang kinabukasan. Connection to Alos. Carlos Bulosan experienced these struggles. He wrote about injustice in America. The story of Alos reflects the real-life experiences of Carlos Bulosan, a Filipino who traveled to United States in search of a better life. Like many Filipinos, during his time, he carried hopes of success and a brighter future. Ngunit hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan. Naranasan niya ang kahirapan, diskriminasyon, at hindi makatarungang pagtrato. Through his writings, naipakita niya ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino sa Amerika, lalo na ang mga manggagawang dayuhan na madalas minamaliit at inaapi. His work helps us understand that migration is not always easy. Behind every dream of going abroad is a story of sacrifice, loneliness, and resilience. Conclusion. Life in America was difficult for Filipinos. The American dream was not equal for all. Important lesson. Know the reality of working abroad behind migration. Hindi naging madali ang buhay sa Amerika para sa mga Pilipino tulad ni Bulosan. Ang tinatawag na American Dream ay hindi pantay para sa lahat. May mga nagtagumpay pero marami rin ang nahirapan. The important lesson here is to understand the truth behind working abroad. It is not only about opportunity but also about challenges. Before deciding to leave one's home country, it is important to be aware of both the good and the hard realities. In the end, Bulosan's story reminds us to value dignity, equality, and the courage of those who continue to fight for a better life despite hardships. And that's all for our report. Thank you for listening and watching.